aksidente niyang nabitawan ang kanyang suklay. Pagkabitaw niya ng kanyang suklay, agad niyang sinabit ang Bismillah. Sa kanang mga babay, napagana din rin, may kamakakadug ka nun, ayan ang matawa, Bismillah. Kaya napagana ng mga mga. Ano na ang mga punggit? Ma'lumat, trivia. Ikadua ba niya awata ang nagkataro sa manot punggit? Ikaysa na so, Jesus. Ikadua ba niya? Ikataro na so, saksi sa kanong Propeta Yusuf alaihi salam. Dahil ay doon ko na lang kukunin ang aking magiging bagsa sa usapan ng mga mas nauna sa akin. Kanina nasabi ang talata sa Suratul Baqarah kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala verse 83 sa Suratul Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kung kayong mga mananampalataya, ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kahalintulad kung paano ito ipinag-utos sa mga taong mas nauna sa inyo. La'allakum tattaqun, sa ano ang wisdom, hikmah, layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit ipinag-utos sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. La'allakum tattaqun, upang kayo ay mas maging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang kayo ay mas lumakas ang inyong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alalahanin natin mga kapatid, mga minamahal kong magulang sa panampalatang Islam, tayong mga Muslim, ang estado ng ating pananampalataya sa Allah, yazid wa yanqus, bababa, hihina at lalakas. So ipinag-utos sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan upang ma-maintain, mapanatili ang iman, ang pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang pinaka-wisdom, hikmah, layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit ipinag-utos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay upang maging mas matakutin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at manatili ang ating pananalig, pananampalataya sa Kanya. So paano mananatili ang ating pananampalataya sa Kanya? Ito ay sa pamagitan ng pagkilala sa kaisahan ng Allah. Kinakailangan sa taong Muslim ay lubos niyang makilala ang kanyang Panginoon para hindi bumaba ang kanyang paninindigan bilang Muslim. Kaya ito ang layunin ng Allah kung bakit ipinag-utos sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Dahil hindi nangangahulugan na tayo ay mananampalataya sa Allah ay hindi na tayo susubukin ng Allah. Bagkus kung gaano kalakas ang iyong pananampalataya sa Allah, susubukin ka ng Allah. Kung hindi mo makikilala ang Allah, hihina ang iyong pananampalataya. Sinabi mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ankabut verse 2 sa Suratul Ankabut, Ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah alladhina sadaku falaya'lamanna al-kadhibin. Inaakala ba ng sangkatauhan ka ng Allah ay yutrakuna, hahayaan namin sila na hindi namin sila susubukin? Ay yakulu amanna, nagpagparaan nilang magsabi na naniniwala kami sa Allah, ay hindi ka nasusubukin ng Allah katulad ng pag-aayuno. Pagsubok ito sa atin ng Allah. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا, upang mapagtanto ng Allah kung sino ang tunay na nananampalataya sa Kanya. Tulad ng pag-aayuno. Kaya nga ang pag-aayuno ay isa sa mga gawain napakalaking Kanyang katimpala. Dahil dito sinusubok ng Allah, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا, upang mapagtanto ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang totoo sa kanyang pananampalataya. فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, at upang malantad kay Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang hindi totoo sa kanyang pananampalataya. So ito ang layunin natin kung bakit tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, upang subukin ang ating mga sarili. Ito ay pagsubok sa atin kung gaano tayo katotoo sa ating pananampalataya. Sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay nag-Isra wal Mi'raj, nadaanan niya ang paraiso. Nang si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay
tayyiba. Naamoy ko, sabi niya, ang napakabangong pabango. Sa sobrang bango nito, tinanong niya si Malaika Jibril alayhi salam, "Ya Jibril, ano ang amoy na yan? Kanino ang amoy na yan? Bakit napakabango?" Sabi Jibril alayhi salam, "Yan yung amoy ng babae na taga-suklay sa anak ni Fir'aun, la'natullahi alayhi." Alam niyo kung gaano kasama si Fir'aun? Wala pang nabuhay na katulad ni Fir'aun, kasing sama ni Fir'aun. So mayroon isang babae na ang trabaho niya ay taga-suklay doon sa anak ni Fir'aun na babae. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma sya'nuha?" Ano ang kwento ng babae na yan kung bakit napakabango ng kanyang pabango, kanyang amoy? Sabi ni Jibril alaihi salam, "Zata yawmin," isang araw, ang babae na yan, habang sinusuklayan niya ang anak ni Fir'aun na babae, aksidente niyang nabitawan ang kanyang suklay. Pagkabitaw niya ng kanyang suklay, agad niyang sinambit ang Bismillah. Sa kanang mga babae, napagana din rin, may kamakakadug ka nun, ayan ang matarwa, Bismillah, kanayan ang patarunal kami mga mama. Munaling kapitan si Susanday, natigin, Bismillah. Bunama kinabuwata ababay, kadi nakatawan ang wata babay, ito batin mo na yapot kilala na karinan na sa Fir'aun. Tingin na abi, nama si ama, tigil ka na Bismillah. Tingin la, Rabbi wa Rabbu abakallah. Tanah tigil si ama ng ganyan. Kadanan ko niya doon, kadanan ni ama ng kasulahutan. Tingin panutulog mo ka ni ama, tingin uway. Bunanin panutulog ka ni Fir'aun. Na pinaangayan ni Fir'aun ni babay banto, "Inhal indaka rabbi ghairi?" Bago natigin na pagizantos ka, alam po mo sa pagkilaran ka akadanan, asal ka sa laki. Tigo babay, anak pamulan sa gilid sa Allah, "Naam, Rabbi wa Rabbukallah." Uy, tigil! Di ako ba niya pagkilaran akadanan ko, nasa kadanan ng kasulahu ta'ala. Tigo Fir'aun, la'natullahu alayhi. Sabi natin na udi ng kasayanan ipaninindigan ka manan na imatayan ko sa mga watan ka. Sabi na bagizan ko sa kajaruman, "Hal indaki Rabbi ghairi?" Maado po sa pagkinalan ka akalinan na sarakaw saraki. "Ya Rabbi wa Rabbukallah." Sukadinan ko, sukadinan ka na sallallahu ta'ala. Nayaping bulan ng Fir'aun la'natullahu alayhi, na sinugunin sa mga taunin sa tamunag silang sa timaga, tanso. Tunag kanutigin sa tanso. Kandaw ikatsubusubo na tanso manan. Nakuano suwata na babay ba niya, mga wata na babay ba niya. Naiitong ba sa pundugong-punggabuan doon, tanso, timaga. Nang kumulo na yung tanso, tinanong ni Fir'aun, sabi niya, "Kung hindi mo babaguhin yung pananampalataya mo, itatapon ko sa tumupulong tinunaw na tanso na yan ang panganay mo." Sabi ng babae na ito, dahil nandoon sa kanya yung tunay na pananampalataya, "Rabbi wa Rabbukallah," ang Panginoon ko at ang Panginoon mo ay Allah. Itinapon yung panganay na anak doon sa tinunaw na tanso, kumukulong tinunaw na tanso. Pagkatapon doon sa kumukulong tinunaw na tanso, sa sobrang init, ang natira na lang yung kanyang buto, natunaw yung laman. Tinanong ulit ni Fir'aun, "Hal indika Rabbi ghairi?" Mayroon ka ba bang ibang Panginoon na maliban sa akin? Yun pa rin ang sagot niya. Sabi ni Fir'aun, itapon yung pangalawang anak. Pagkatapon, naghiwalay na naman yung buto. Natunaw yung laman, natira na lang yung buto sa sobrang init. Pangatlo na, yung pinakamaliit sa kanya, na murdi'a, dumididi pa lang sa kanyang ina. Sabi ni Fir'aun, last na pagkakataon, tatanungin kita kung mayroon ka pa bang ibang Panginoon maliban sa akin? Sabi niya, Rabbi wa Rabbukallah. Ganun pa rin ang kanyang paninindigan. Sabi ni Fir'aun, itapon na yung bata na yan sa kumukulong tinunaw na tanso. Isipin nyo kayong mga ina, alam ko na walang hihigit sa pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Isipin mo kung gaano kasakit na nakikita mo sa harapan mo na sinusunog ang anak mo. Ha? Imagine, tayo nagkakasipon lang yung anak natin.
Pagsakit tumiwatan ka, may ba, kakiala to ko sa laki sakit ng gabay, yating mo sakit pundalo. Nanto, pagilay ni mo ni kabagi tugulong sa apo yan to. Bunaso patulikan no ina, suwata, apad susupon sa kanin, na normal sa ina, natigilin ng sunwa kataw. Uwi na, bunaso manot, kasupad susupon sa kanin, na nagalangalang subabay. Kamasok pa natigin surin dito, kamay pudiwata ko niya. Natigilin ng sunwa kataw, uwi na, so manot po ngayon. Narubas kanina galang-galang. Bunanin pagduliki na taufiku Allah Ta'ala, kahandan Allah Ta'ala na middaru suwata amanot punggid. Maklumat, trivia. Ikadua ba niya awata ang nagkadaru sa manot punggid. Ika-isa na so, Jesus. Ikadua ba niya. Ikatalo na so, saksi sa kanong Propeta Yusuf alaihi salam. Bunanin pagduliki na middaru suwata. Tingin niya, mahal kong ina, iftatimi, manindigan ka, ipagpatuloy mo yung pinaglalaban mo. Fa inna azab Allah fi dunya ahwanu min azabil akhirah. Sapagkat ang parusa ni Allah dito sa mundo mas magaan kumpara sa parusa niya sa araw ng paghuhukom. Nangangahulugan na di baling masunog tayo, wag lang tayo maparusahan sa impyerno. So nagpatuloy yung babae, pinagpatuloy na yung kanyang paninindigan. Itinapon yung kanyang anak na dumididi pa lang sa kanya. Sabi ni Fir'aun, pinakahuli ikaw na. Ngayon pa ba susuko? Inaubos niya yung anak niya? Sabi niya, hindi ko pa rin isusuko ang paninindigan ko. Subalit sabi niya, mayroon akong kahilingan Fir'aun. Bago mo ako itapon sa tumukulong tinunaw na tanso na yan, mayroon akong kahilingan sa iyo. Sabi ni Fir'aun, ano yun? Sabi niya, an tajma'a idhami wa idhama awladi fi thawbin wahid wa dafinana. Ang hiling ko, sabi niya Fir'aun, pag sinunog mo na ako dyan, ipunin mo yung aking buto at buto ng aking mga anak sa isang tila, wa dafinana, at ilibing mo kami sa isang libingan. So yun ang ginawa ni Fir'aun, yung amoy ng babae na yun yung amoy na naamoy ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pinakamamago doon sa paraiso. So ibig sabihin mga minamahal na alipin ni Allah, sinubog ng Allah ang kanyang pananampalataya. Subalit, dahil nandoon sa kanya ang tunay na takot sa Allah, hindi niya ito isinuko hanggang sa kanyang huling hininga. So yun ang purpose ng Allah kung bakit ipinagutos sa atin ng buwan ng Ramadan, pag-aayon sa buwan ng Ramadan, ay para maging malakas yung ating paniniwala, paninindigan sa Allah. So itong buwan ng Ramadan, buwan ito na tulad ng sinabi ng Sheikh Ibrahim, buwan ng pagpapatawad, buwan ng pagpapaumanhin, kapamagampo na, kamama, patigam ranaw, ha? Kapririlay, buwan ito ng pagpapatawad. Kung ating babalikan, sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dito natin makikita kung paano sila nagpatawaran bilang mga Muslim. Sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, isang araw dumating sa kanya ang tatlong binatiling magkakapatid, Mumsikina bin Shab, na kung saan mayroon silang daladalang isang lalaki. Nang dumating sila kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabi na, ya Amir al-Mu'minin, hinihingi namin sa iyo na ipataw mo ang parusang kamatayan sa lalaki na ito. Sabi ni Umar bin Khattab, bakit? Sabi ng magkakapatid na ito, innahu qatala walidana, dahil ang lalaki na ito pinatay niya ang aming tatay. Ngayon sabi niya, hinihingi namin sa iyo na ipataw mo ang parusang kamatayan, ang parusang kisas, al-qatlu bil-qatl, tulad ng sinabi ni Sheikh Ibrahim kanina, ang nakapatay na wala sa tamang karapatan, kapatayan din ang ganyan parusa. Ngayon sabi niya, hinihingi namin sa iyo na ipataw mo ang parusang kamatayan sa lalaki na ito. Innahu qatala walidana, dahil ang lalaki na ito pinatay niya ang aming ama. Tinanong ni Umar bin Khattab yung lalaki, sabi niya, bakit mo napatay ang kanilang ama? Sabi ng lalaki na ito, isang araw, inni ra'iul ibid. Sabi niya, ya Amir al-Mu'minin, ang trabaho ko ay
tagapangalaga ng kamilyo, sa madaling salita, pastol. Isang araw sabi niya, yung isang kamilyo na inaalagaan ko, nakawala, hindi sinasadya na kumain doon sa halaman ng kanilang tatay. Ang ginawa ng tatay nila, kumuha siya ng bato, pinupog niya yung ulo ng kamilyo ko, namatay yung kamilyo ko. Nang makita ko ito, kumuha rin ako ng bato, pinupog ko rin yung ulo ng kanilang tatay, namatay yung kanilang tatay. Fakala Umar bin Khattab, "Idzan sa'uqima lakal had." Kung gano'n sabi ni Umar bin Khattab, sa'uqima lakal had, ipapato sa iyo ang parusa, nakarapat dapat sa iyo ang nakapatay na wala sa tamang lugar, papatayin din. Fakala rajulun, "Ya Amiral Mu'minin, amhilni salasata ayyam." O Umar bin Khattab, hari ng mananampalataya, amhilni salasata ayyam, bigyan mo ako ng 3 palugit bago mo iparusa sa akin ang parusang kamatayan. Sapagkat sabi niya, ako ay dayo lang sa lugar na ito, at naiwanan ko yung aking kapatid na maliit pa lang doon sa tunay naming lugar. At kami ay mga ulila, wala na kaming magulang. Babalikan ko lang yung aking kapatid para maihabiling ko siya sa aming mga kamag-anak at yung yaman na naiwan ng aming pamilya. Sabi ni Umar bin Khattab, tila nagdalawang isip, na malabong bumalik ang lalaki na ito dahil alam niya na papatayin na siya pag bumalik siya. Ikaw ba naman yung papatayin, babalik ka pa? Kahit ako mismo, makarating ako sa Mindanao, hindi na ako babalik dito. Kalukuhan yun. Alam mo na ka papatayin ka, babalik ka pa, katangahan yun. Sabi ni Umar bin Khattab, sino ang pwede mong ituro na gagarantor sa'yo na babalik ka sa loob ng 3 araw? Na dahil dayo siya doon sa lugar, wala siyang masyadong kilala. Tumingin siya ng pagganyan. Nung wala na siyang maituro, sabi niya, hazar rajul, yung lalaki na yan. Nanandutan-dudo ba? Ayanin nakatando na si Abu Zarri. At nanin mong kilala, tingin, hazar rajul. Nambay, pamana mo ito kiyamir sa tingin, katanagin siya kiyana. Natigo, Umar bin Khattab, Abu Zarri, kung garanturan ng kamamaya, sambalin at tingin away. Natingin nakataon kay Pulolo, di balingan. Sa kay Pugimatay, kagarantor ka din, naki-wayagi amirul mu'minin, garantiyakan. Ana, piya ka bali ng Umar bin Khattab. Natigo Umar bin Khattab, bilang gua niyo sa Abu Zarri. Kami yang kakuan na, tumiyakas. O dimbali nga sumama, narunong ki ngula lang sa kukuman na bitay. Na, sagay, 2 gay, 3 gay. Gusto ka 3 gay na umani sana, sunod-sunod sa ayuda. Nandiyan natin yan sumama. Kung nga dimbali nga, niya masumbali si Abu Zarri. Gusto magan, gusto senang. Na iniliyo sa Abu Zarri, naman yung kung di ba ko masumama, giaranturan ni Abu Zarri, na yung kasumbali na si Abu Zarri, kadadano ko ang garanturan niya. Nagay kumaga ng gusto senang. Naman ay sana, kumana, kaya pwede bimbali nga sumama, na niya laga si Abu Zarri. Na mata na tanan, na mili ng sumama, agbukuda, amalang kasag ng agbukuda. Nagumakaw man na duminiriso ko Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Diyan, ya Amiral Mu'minin, na iman to na miyakaw magkusaya. Na inipala da kan din na ginawa kong pala dali mga na imbula lang darang suko ko man bitay. Fa'ajaba Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Miya mamasa, miya gay. So Umar bin Khattab radiyallahu anhu, sa kabila ng mayroon siyang pagkakataon tumakas, bakit pinili niyang bumalik na alam niyang papatayin siya? Sabi ni Umar bin Khattab, Abu Zarrin, bakit mo ginaranturan ang lalaki na ito na sa kabila ng hindi kayo magkakilala? Sabi ni Abu Zarrin, Amirul Mu'minin, kaya ko siya ginaranturan dahil nangangamba ako, natatakot ako na ang masabi, ang maging kasaysayan ay nawala ang habag pagmamahal ng Muslim sa kapwa niya Muslim sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Sabi naman ni Umar bin Khattab doon sa lalaking papatawan ng parusang kamatayan, bakit ka bumalik sa kabila ng pwede ka nang tumakas dahil 3 araw ang binigay na palugit? Bakit ka bumalik na alam mong papatayin ka? Sabi ni Amiral Mu'minin, kaya ako bumalik dahil nangangamba ako na maging kasaysayan na sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, nawala ang tiwala sa pagitan ng mga Muslim. Nang marinig ito ng 3 magkakapatid na binatilyo, sabi na, ya Amiral Mu'minin, huwag mong iparusa ang parusang kamatayan sa lalaki na yan. Pinapatawad na namin siya sa kabila ng napatay niya ang aming tatay. Sabi ni Umar bin Khattab, bakit?
Sabi niya, nangangamba kami na maitala sa kasaysayan sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na wala ang pagpapatawad sa pagitan ng kamusliman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga sahaba dumating sa punto na ultimo kahit buhay na ang involved sa kanilang hindi pagkakaunawahan, mas nanatili pa rin sa kanila ang pagpapatawad sa kanilang mga sarili. Kung titingnan natin, tila napakalayo na natin sa panahon ng mga sahaba. Kaya nga pinuri sila ng Allah, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasama, ashidda'u 'alal kuffar, pula ang kanilang mga mata kapag ang kaalaban nila ay hindi Muslim. Matagas sa mga mama, mga malay maratabat giraya ng pagkalaban na kanabang Muslim. Ruhama'u bainahum. Okay, na umingka sila mo, na pagkakalimwa sila. Nakawaraw tanong yan, nakawaraw at karabaw. Yan yung umisilong na napagisa ni nakarabaw. Ha? So mga sahaba na ruhama'u bainahum, pagkakalimwa, amay kasilang sila mo. Asyidda'u 'alal kuffar. Tito mga mama, may kaya niyang pagkalaban na kanang Islam. وأقول قولي هذا نستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم